Ganadong pananghalian, Gov. Ganadong pananghalian sa inyong dalawa. At laging parang wala naman to, fasting na naman tayo. Halatang halata Saka talaga. sa lahat ng mga inyong mga tagapakinig, magandang tanghali sa inyo lahat. Opo, alam namin, Gov, kararating nyo lang galing sa ibang mga appointments, ibang meeting. Kanina galing kayo, kung di nagkakamali, sa Blayan. Oo, sa Blayan at saka sa Mamburao sa Blayan. Pero ako'y galing kagabi sa kahapon sa Manila, umuwi ako kagabi. Medyo madaling araw na kaming nakarating, kaya medyo tinanghali ng dating dito. Pero anyway, humabol pa rin ako at Huwebes nga ngayon. Basta kaya ng katawan, ay dito pa rin tayo. At yun nga, dahil dito sa krisis ay tuloy tayong naghahanap ng mga paano makakatipid ang probinsya tulad ng sa solar power. Oo. Diba? Oo. At yan naman ay okay naman sa kanyang palalawigan dahil naghahanap nga ng mga makakamura. Halimbawa, sa kuryente, pwede namang solar na ngayon. Diba? So may mga Japanese tayong kausap na nakakabit naman ng libre yung solar. Kumaga. At babayaran sila ng mas mura. Talaga? Oo. Libre, walang gagastusin ng imi-metro pa rin. Magmi-metro pa rin. Kaya yung gamit mo sa kuryente, per kilowatt babayaran mo. Pero mas mura na. Oh, mas mura na. Kung magbabayad ka halimbawa ng 12, 13, 14, ganyan, ay di doon baka mga 8 lang. Ganun. Kumbaga, Helen, ito ay kalinsabay na rin sa dito sa State of National Energy Emergency, yung energy efficiency, yung pagtitipid ng bawat mga government offices. Sa atin sa probinsya may mga oras tayo ng patay na ng kuryente. Anong oras ang buhay sa umaga. Ganon talaga. At saka yung Pasok. yung Friday natin ay Work from home na tayo. Kaya medyo the whole day walang nagamit na kuryente. Pero itong pagtitipid, hindi naman ito nakaka-apekto dun sa patuloy na pagbibigay ng serbisyo ng ating provincial government. Tuloy-tuloy pa rin naman. Tuloy-tuloy. Lalo na yung mga talagang mga departments natin na hindi pwedeng mag-work from home, tuloy-tuloy yung serbisyo nun. Pati nga yung yung pagkakaroon ng mga seminar workshop, nagiging virtual conference na. Virtual na lang. By Virtual the na way, lang. kahapon. Pati sa mga meeting natin, yung mga Nagbe-virtual na. yung ating mga special bodies, minsan wala virtual na para hindi naman mamasahe din mo kaya gumamit ng sasakyan. Talagang paano makatipid. Pwede rin naman pala na mag-meeting na naka-virtual, pwedeng mag-brainstorming, palitan ng mga suggestions, saka recommendations. Yep. Pwedeng magkaroon ng mga decision points na naka-virtual lang. Talagang maganda at nakakatipid. Siguro ginawa talaga itong crisis na to para matuto tayo magtipid. Matuto tayo magtipid, hindi puro gastos alam mo naman dumaan tayo sa mga flood control na mga issues kasi sobrang lalaki ng gastos ng gobyerno na galing sa buwis ng mamayan. Ito buwis din ng mamayan itong nasa lokal na mga pamahalaan. Kaya pag nakakatipid tayo, ay mas marami tayong matitipid na pwede mong ibalik sa mamamayan ng mga Sa serbisyo public at service, mga activities at mga programa. So pwede pala ito, Helen, Gov, na kahit bumalik na tayo sa normal, ay pwedeng ipagpatuloy itong ganito? Tingin ko. Nakasanayan na Parang kahit magbalik tayo sa normal, kung nakatipid na tayo, di malaking bagay. Pag yun natitipid mo kasi na dati ay parang walang pakundangan kang gumagastos dyan dahil may pera mang pambayad, parang ganun. Ngayon talagang ngayon nasa isip ng tao, pera ng taong bayan yan, buwis ng taong bayan yan. Kumbaga gagastusin natin itong perang ito ng maayos na pwedeng mapakinabangan yung mas malaking porsyento ng budget, ng kabuang budget na makabalik at ng mga serbisyo sa ating mga kababayan. At dito, Ferdy, Gov, na papatunayan muli yung diskarte ng mga leaders sa mga ganitong panahon, kung paano talagang tugunan at makasabay sa agos ng panahon, di ba? Dito napapatunayan yung galing din ng pamamahala ng ating mga leaders, di ba? Tulad nung nakaraan, nag-blessing tayo nung sa dialysis center. Ito ay nakuha natin ito sa HPEP sa region. Tapos yung operation, nag-PPP tayo, yung private-public partnership. So, isang pribado, sila yung bumili ng mga equipments, ang install, lahat.
kumbaga ay ang pagka nagpa-dialysis naman doon libre, ang nagbabayad naman ay PhilHealth. Yun. Ito yung Kidney Well Medical Health Services Incorporated. Oo, yan ay nasa loob ng compound ng OMPH. OMPH. Yung facility ay sa gobyerno, pero yung laman ng mga chairs at saka mga yung panlinis ng dugo, kumbaga basta yung mga Equipment. gamit lahat, Opo. yung importante dyan, yung sa tubig Kasi may component ng tubig yung naglilinis dun sa dugo. Kaya yun May ang quality, no? May quality, Gov. May quality talaga kasi hindi pwede dyan na baka ma-contaminate yung dugo mo. Ay lalong manghina ka, di ba? So talagang yun, yun, wala tayong gastos doon na ibibigay natin serbisyo sa ating mga kababayan. Malaking tulong. Kasi marami yung mga dinadala ni Mayor AK Almero dito sa Mamburao. Ay, Mamburao dito sa San Jose, dito sa B. Brown. Para magpa-dialysis Dialysis galing lang. Mamburao kasi may B. Brown dito. Oo. Yes. Ay hindi na kayang i-accommodate doon. So, kung iisa lang yung B. Brown doon para sa sa dialysis, ay ngayon, mayroon ng isa pang dialysis center doon bagong tayo nga yung sa Kidney Well na ka-PPP natin. Kung yun, mga 12 seats din yun. Kung 12 pasyente. 3 shifting tayo doon, 36. Oo. Operational ito, Gov, ngayon. Oo, nagkaroon na ng blessing. Parang kailan lang natin pinag-usapan at binabalita ni Gov. So ngayon nagkaroon na pala ng katuparan, na-achieve na agad yung isa sa mga pinangarap ni Governor Kumbaga, na magkaroon. nauunti-unti na provincial government yung kakulangan. Talagang ang inyo pong programang na may kaugnayan sa kalusugan ay isa sa mga priority nyo. Saka Gov, yan din no? yung trust na ngayon ng national government dahil sa pagka-approve ng UHC, yung Universal Healthcare, na yung magmamanage ng one healthcare system ng province ay yung Provincial Health Board. Yung Provincial Health Board, ang composition nun ay siyempre di yung mga hospital natin, yung mga mayors, yung mga itong ating mga RHUs, kumbaga, at saka may mga CSOs doon, na members. Doon pinag-uusapan paano mas lalong paunlarin yung serbisyong kalusugan sa buong probinsya. Hindi ibig sabihin na maliit kang bayan ay hindi mo kayang i-deliver yung dapat na services sa health. Dahil ito ay ngayon ay Provincial Health Board na yung nagmamanage. Kung saan yung may gap ng mga health services na maliliit na bayan, mas maraming gaps yun sigurado. Kung alin yung mas maraming gaps para ay yun ang tutulungan para makapag-deliver silang mas maraming health services na mas marami ring babayaran ang PhilHealth para mas lalong lumaki yung parang common fund, kumbaga yung tawag dyan ay special health fund na itutulong din natin pabalik sa mga RHU, sa hospital, kumbaga para mas maging maayos at quality yung health services natin sa ating mga kababayan. Ito ay inisyatibo ng provincial government at talaga hinikayat ito para maglagay dito ng dialysis center. Hiningin natin yan sa region, yung facility. Tapos dahil mahal din naman kasi yung mga equipments niyan, ay nakipag-PPP tayo, yung private-public partnership. Parang yung ginagawa ngayong operation ng mga katarata ng mata, pterygium at saka lens, kung malabo na yung yung ginagawa sa sablayan, walang tigil ang operation. Eye center. Ka-PPP rin ng province yun. Sa atin yung facility, doon sila. Tapos lahat ng gamit sa kanila, doktor kanila. So, yun. Naibibigay natin yung services, pero ang nagbabayad dyan, PhilHealth. Libre. So, yan yung dinadayo dati sa Pangasinan, sa Pampanga, sa Nueva Ecija. Dahil yung mga kababayan natin nagpupunta doon, libre doon, ay yung isang nasa Nueva Ecija, dinala natin dito. So, laking bagay yan, Gob. Dok, datuloy ang tawag kay Gob na yung mga magpapa-opera, magpapatanggal ng katarata, pterygium, hindi naluluwas. Dito lang sa Occidental Mindoro, tipid na rin sa transportasyon. Sa panahon. Pera, At saka yung dating mga senior citizen na hindi na nakakakita, medyo parang wala nang pag-asa sa buhay. Nanghihina na. Pero nung naoperahan isa pa lang kasi hindi na pwedeng sabay yung dalawang mata. Isa pa lang. Isa muna,
Pagka gumaling na, saka naman yung Kabila. isa. Pero pag galing nung isa, nakakita na, abay Nakakilos lumakas, na. Oo. gumagala-gala na. Oo. Baka kapag-text na ngayon niya. Oo. At laking tuwa Malaking naman tulong. kasi nakita nila ulit Oo. yung mundo. Oo. Di ba? Nakita naman ang beauty ng mundo ay talagang dahil sa mata yan. Aha. Hanggang kailan sila gob dito? Hanggang mayroong pasyente. Okay. Oo. Hanggang may Dahil inooperahan. hindi sila makakalis dito, hindi maubos Hindi ng sila pasyente. makakalis. Hindi sila makakalis. At ngayon, nagpapadagdag pa tayo ng doctors kasi may limitations kasi ang PhilHealth hanggang 20 per doktor lang. Ay kaya naman nilang ang isang doktor mag-opera hanggang 100 eh. Kasi hanggang gabi, kaya nila mag-opera. Yun nga lang, may limitation kasi si PhilHealth. Isang doktor per day hanggang 20 ba yung sinabi ko kanina? 20. Hanggang 20 lang yung pwede nilang ioperahan. Ayun. Parang hindi na nakakatakot magkaroon ng katarata, no? Kasi libre. Helen, itong part ng Samarica, Apo. hindi pa tayo nag-conduct dito ng yung tinatawag na eye screening. Doon kasi sa MAPSA natapos na yung per Nauna. bayan, yung ilang bayan doon mula sa Sablayan, Santa Cruz, Mamburao, Abradillo, yung 5 bayan Apo. hanggang Abra ay nagkaroon na ng eye screening dyan. Kita na nila kagad dyan kung sino-sino yung talagang may kailangan ng immediate operation. Kasi pag hindi, papuntang bulag na yun, kumbaga, wala na nang makita. So, yun ang inuuna natin ngayon. Yung may mga pterygium, yun, buo pa yun eh. pugitan, Buo pa yun tinatawag. eh. Oo. Bandang huli-huli pa yan. Pero yung ngayon, yung halos hindi nakakita at kulay gray na lang yung hugis ng tao. Oo. Mga ganon. Yun ang mga inuuna nila doon. At napakarami niyan sa parting map shop. Lalo na siguro pag nag-eye screening Dito. sa Sa Samarica. Marica. 4 na bayan din ito. So, ibig sabihin ay Mas lalabas marami. din na mas marami. Oo. Pero yan, mayroon na rin pa isa-isang pupunta doon dahil Hindi na nabalitaan nila. makatagal. Galing dito. Galing dito, Hindi meron nila na, mahintay. meron na rin. Oh. Oo. Siyempre, pag nandun at kuha na rin naman, kaya pa naman nila, at pasok pa In-entertain rin doon na. sa kanilang quota, pwede pa rin mag-opera. Pero, yung sa Marica lang, yung mga mayor nila yung naghahatid talaga doon sa Sablayan. Talaga. May isang pera, punong-puno kumisan. Naka-schedule kasi. Aha. Tinatawagan din talaga ng eye clinic yan, naka-schedule sa kanila. O sa ganito po kayong petsa, punta rito. Very So, alam na organized. nila. Oo. Yung Alam nila, schedule. hindi yung pipila ka doon ng Oo. walang kasiguruhan. Aha. Kumbaga, halimbawa, ilang kayo doon, 100 kayo. Ay kung mayroon ng 5 doktor nandun, di ba? O kung 2 doktor, o so 40. So, ibig sabihin, yung 40 yun, siguradong ma-operan the whole day yun. So, napaka-organized naman. Ito pala magandang, Helen, na minsan ay makausap natin yung mga na-operahan. Oo. Yung mga na-operahan, o kaya, Oo. yung makuan ninyo yung na-operahan yung isang mata, tapos bumalik na, yung isa Oo. naman. O, yun. At least nakakita na yung isa. Yung kabila, hindi pa. Oo. no? May kukwento na siya. Oo, pwede nang magkwento siya. Oo. Oo. Ay talagang umiiyak yung mga talagang kung magpapagamot ka kasi sa private niyan, mahal. At saka specialista ho talaga yung gumagawa niyan Oo, no? mahal, oo, mahal. Tsaka Oo. magaganda yung equipment nila. Kumbaga yung sabi nga sa akin ng doktor Gob, itong equipment na to, ilang piraso pa lang to sa Pilipinas. Sabi. Wow. Oo. Nandito sa atin ngayon. Swerte. dinala namin dito sa Occidental Mindoro. Sabi nga kasi, Helen, matatanda, hindi baling maputulan ka ng ilang daliri. Huwag lang mawala yung iyong paningin. Oo. Pinakamahirap kasi Napakahirap. kondisyon niya. Oo. Wala kang makita, no? Yung wala kang makita. Gob, itong mga specialist, itong mga doktor po na ito, ang nagpapasweldo ho dito ay ang probinsya. Sila rin. Sila rin, Kasi sarili sila nila. yung binabayaran ng PhilHealth. Okay. So, sa MOA naman, may certain percent lang ang province. Nasa facility natin sila. Dinala natin sila dito para lang hindi na yung mga kababayan natin na lumabas. Di ba, pupunta ng Pangasinan, Pampanga, kung saan, Nueva Ecija, pa-opera lang. Libre kasi doon. Ay, pwede naman natin dalhin dito. Nagkaroon din ang sistema, libre din. Di ba? Eh, malaking tulong ito. Kumbaga, at least nandito na sila, hindi Oo. na para lumayo. Oo. Galing, ano? So, mata, kanina, dialysis, ano? Alam niyo yung dialysis, doc? Ay, doc talaga. Gob, ano po yan? Ang laki ng, alam ko, malaki ang bayad dyan pag nagpa-dialysis ka. Tapos yung iba, magpapa-dialysis twice a week. Thrice a week. Thrice talaga, Oo, tatlong mga beses ang ganyan. araw. Oho. Yan Malaking na yung tipid. pinaka-bato nila yung sa dialysis. Oo. Kasi hindi na nagpapangsyon yung kidney nila para linisin yung dugo Hindi nila. nakakaihi. Ayan na yung naglilinis ng dugo nila. Pag hindi nilinis kasi, nagpa-dialysis, yung dinadialysis kasi, doon nililinis yung dugo mo. Kasi nalalaso na yung dugo mo. Kaya minsan nangingitim yung
itsura ng tao. Kung ano yun, nalalason na yun. Pero pag na-dialysis, yun, medyo Nalilinis, humahaba. gumagaan ulit ang kanilang pakiramdam at saka, sumisigla ulit sila. Pero yun, 3 times a week, just imagine, parang ngayon lang, parang sunod na araw, babalik ka na ulit, parang ganun. Laking gastos Oo, talaga kasi yan. yun ay, yun, habang buhay naman na ganun. At maganda libre na yan sa PhilHealth ngayon. Oo. Under ng cover na ng PhilHealth. Oh, ba't naisipan nyo yun, Gov, no, na suportahan ito? Nakita nyo talaga na ito yung pinakamaraming may kaso ngayon dito sa marami atin, talaga, no? marami Sa talaga. Occidental Mindoro. Siguro, kailangan natin talaga na pag-aralan yan at saka tutukan yung prevention. Yes. Kasi, siyempre, tayo naman, sa pagkabata, di kung masarap pagkain, kain tayo ng kain. Yun ay naiipon na rin sa katawan natin. So, pagtanda natin, dyan tayo sisingilin. Correct. Yun, kaya ngayon, yung lifestyle kung tawagin, di ba? Yes. Yung ating pamamaraan natin sa ating estilo natin ng pamumuhay, kung mas maganda pa nga yung hindi masarap ang pagkain, gulay-gulay lang mahaba ang buhay. At saka parang kunti lang ang sakit, di ba? Pero yung talagang makita mo yung masarap ang pagkain, talagang may mga karne pa, kuminsan hindi regulated, kuminsan sobra sa kanin, at saka matatamis yun, diabetic na. Kayo di ba? daw po, Gov, ang feedback sa inyo, hindi ka mahirap maging bisita. Dahil ang mga Simple lang ako. pinapahain mo ay mga simpleng, ano yung Mga isda gulay, na... Simple lang na, simple yung pagkain ang gusto ko. Ayoko yung maririkadong pagkain. Kahit nga yung dinarang merienda kahapon, na ba yan? Karyoka, paborito ng gabi. Mga simple Mga banana pagkain lang, yun. mga nilaga, mga nilaga. Minsan may mga kuhol pa nga inulam mo si Gab eh. Inihaw. ganun mga- Shell, matuliyang. ganun lang. Pero Gov, maganda talagang i-encourage din natin ang publiko, no, na yung simpleng pamumuhay, ano, simpleng lifestyle, yun Simpleng talaga lifestyle magpapahaba lang. ng buhay Nagpapahaba natin. ng buhay. Kasi, ngayon, pagtanda natin, saka lang natin nire-regulate yung mga pagkain natin. Correct. Sabi ni Doktor, huwag ka masyado sa rice, sa mga carbs, mga carbohydrates, kasi tumataas ang sugar mo, ganyan, di ba? So, ibig sabihin, huwag masyado yung mga mamantika, matataba, etc. Mga ganito, ay tumataas ang cholesterol mo, mga ganyan, nagkukos ng high blood mo. So, ibig sabihin, ngayon lang, dahil nagkakaedad na tayo, pero pwede naman nating gawin yan Yes. nang bata pa tayo. Ginagawa na natin hanggang makasanayan natin, na pagtanda natin. Kaya pala nung unang panahon, mahaba ang buhay ng tao. Correct, oo. Mahaba ang buhay. Oo, Kasi oo. mga simpleng pagkain lang, mga pagkain. Mga sariwa. Laga, Oo, okra. mga gulay, oo. Ay ang kalusugan ay kayamanan yan, di ba? Kaya Isa lang yan eh. pangalagaan natin ating buhay, ang ating kalusugan kasi isa nga lang buhay natin. Kaya yun, ako nag-advocate ako ng prevention nga ngayon eh. Kasi given na yung nandyan na sa ganitong edad natin, given na yan eh. May pagkukulang kasi tayo nung bata tayo, parang gano'n eh. Kaya kailangan ngayon natin nire-regulate na isang cup lang ng rice. Dati lamon ang ginagawa. Unli Di ba, parang rice. gano'n eh. Kaya na may mga unli rice ngayon. Oo, mga unli rice pa. Di ba? Wala tea. Ibig sabihin, yan yung ngayon, regulated na siya dahil sa edad natin. Dahil may kailangan nagpapa-check up, di ba? Ang naging problema kasi kung minsan, yung mga kabataan hindi iniisip yan eh. May isip lang yan kapag ka nagkakaedad na eh. At nagkakasakit. Nagkakasakit. Pag may nararamdaman Doon na lang Oo. Kaya prevention pa rin ang It's the best. better than cure. Oo, Okay. kasi Okay, Gob, ibahin ko na yung usapan natin muna. ha? Okay. Binabati mo na kita, Gob, dahil napakatagumpay nitong isnagawa mo na kauna-unahan na Inter-Municipality Volleyball League 2026 na kung saan dinudumog ngayon, hindi labang sa gym, kundi pati din sa kone, naghihintay sila eh. Oo. Sa announcement natin kung sino mga leading at nananalo. sino nanalo. Tsaka papanoorin nila yung laban. Kasi ito, Alive. pili din itong mga players na to sa kanilang bayan. Kasi Selection din yan eh. ito na yung mga selection nila ng Oo. mga galing na mga players. Pinagsama-sama. Kaya ito at saka bawat bayan ang naglalaban. Correct. Nandito Oo. sa bayan ng San Jose. Oo. Oo. Bilang partisipasyon nga natin doon sa paparating na celebration ng kapistahan ng bayan ng San Jose. Bakit yun naisip na magkaroon ng volleyball league? Request na rin ito ng mga Kabataan mismo? mga kabataan. Oo. Sabi na, ko naman, volleyball naman. Oo. Huwag naman puro basketball. Oo. Di ba nakadalawang season na tayo ng basketball eh. Isa yung commercial at Yes. ay una ay yung
itong mga kabataan lang na de-develop natin. May mga age limit. Ngayon, nagkaroon ng commercial. So, nakadalawa na tayo na season. Ng Pero commercial. mamburaw lahat yun. Mamburaw lahat yun Oo. kasi doon sa Kapitol yun. Oo. Yun naman ay papasok ng Arawatan. arawatan Oo. kasi. Mm. Ito naman, pwede naman tayo, halimbawa, may event na ganito. Halimbawa, may pesta sa isang ganon. Magpa-event tayo naman ng pickleball. Mga Pickleball, ganyan. yan. Iba-ibang events naman, di ba? Oo. Mga ganon. So, o kaya doon sa isang bayan, magpa-event naman tayo ng tennis, di ba? Mm. So, yung iba, arnis. May schedule tayo ng arnis din eh. Arnis, mga, di ba, yung mga karate, ganon, di ba? Boxing. Oh, Ano na yun? boxing. Taekwondo. Oh, Yun. taekwondo. Taekwondo. So, ito, request ng mga kabataan to. Oo. At isa yan sa Hindi- mga Hindi priority. kasi lahat ng kabataan mahilig sa basketball. Yung iba sa volleyball, iba sa pickleball. Kaya lahat yan mabibigyan ng pansin. Kaya yung mga nag-request, sila yung kasama Aha. ng team na nagbuo nung Liga. nung paliga na to. Aha. Nung paliga na to. Kasama sila. At yung naghihintay kung sino yung leading ngayon sa women's ay Mamburao. Mambura, wala Mamburao. pantalo yata Wala Mambura. pantalo. Oo. Sa girls Pati iba division? Sa yan. girls women's division yan. Nako, kaway-kaway, shout out sa mga taga Mga Mambura. taga Mambura, congratulations. Tapos sa lalaki. Sa lalaki, Sa lalaki ang naman. leading ay San Jose. Wala pantalo rin ang San Jose. Wala pa, pero second ay Mamburao. Second pa rin ang Mambura. Second. Oy, Dahil pero kumbaga, ngayon, ika-apat na araw pa lang to, ha? Ay, patindi May na patindi laban na pa. ngayon. Patindi na patindi. So, ang championship, Gov, ay sa Sabado. Oo, kasi yan Oo. 5 days events Oo. lang Yes. yan. Kung makikita mo nung una kasi ay the opening, kaya nag-start tayo ng tanghali na yata yon. Pero nung sumunod na araw, 8 yon hanggang 9 ng gabi ang laro. Oho. 8 hanggang 9 ng gabi ang laro. So, ibig sabihin, pagkatapos ng event, may kasunod na ulit. Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na yon. Kasi kung hindi nila gagawin ganun, hindi matatapos ng 5 days. Oo, oo. O kaya, sa susunod, gustong-gusto ng mga ng Tagalog at sa Kalubang na sumali. Pati sila mayor gustong sumali. Pero itong crisis nga ang Naging Pero hadlang. kung hindi, ang dami palang teams din na gusto, lalo yung mga kabataan doon sa Luok, sa Lupang, gustong sumali. Baka malay nyo, sa susunod, pickleball. Join na yung mga Tagalog at Lubang. Ano? Oh, parang hindi, ang mga pickleball ilan pa lang bayan ng Oo. mayroon Pili pa lang yan eh. San Jose pa lang. San Jose, mga Oo. kola dito, mga 500 na yata Oo, dito oo. kung naglalaro dito. Tsaka ang dami nyo ng court dito ng pickleball. Sa Mamburao, ang dami na rin. Sa amin sa Marsan, Bayan. mayroon eh. Meron Oo. no? Kaya ilang bayan pa lang. Pero pwede na rin para mainganyo din yung iba. Kasi ito ay alternative din ng tennis eh. Karamihan dyan yung naglalaro din ng pickleball. Yung mga naglalaro din ng tennis. Ganon din halos ang proseso eh. Kasi kung Papaluin hindi mo sila rin eh. makapaglaro sa tennis, yun dito tayo sa pickleball. Masaya ka, Gov, no? Kapag ka ang sports, yung programa natin na may kaugnayan sa sports ay talagang sumisigla dahil yan, mas nakatuon para sa ating mga kabataan. Eh. Oh, kabataan at saka kalusugan. Ikaw ba Kasi- naglalaro ka rin ng kabataan mo, Gov? doon? Oo, part din yan ng sa kalusugan. Oh, eh. correct. Yung Yes, totoo. exercise, di ba? Yung pinapawisan, di ba? Iba yung pinapawisan ka. Tayo nga, di ba, pagka nagja-jogging-jogging, papagurin correct. natin yung Oo, sarili oo. natin. Eh, Para pawisan lang. di ba? Oo, yung iba nagtatrabaho talaga kung ano na dyan, yung mga plantita natin, kung ano mga tanim ng tanim, para lang galaw ng galaw, Para pawisan. Correct. Oo, ganun din yan. Exercise din kasi ang sports. Kaya hindi lang para sa kabataan natin, kundi para rin sa kalusugan ng mga kabataan natin. Malalayo Yes. pa sa masamang bisyo. Oo, malayo pa sa mga masamang bisyo. At hindi na lang doon sa cellphone nakaupo, Correct, di sa ba? gadget, Sa oh. mga Saka na-develop gadgets. dyan yung Oo. kanila, yung mga disiplina sa sarili. Mm-mm. Kasi hindi ka pwedeng minom, hindi ka pwedeng manigarilyo kasi Magpuyat. manghihina ka. Bawal magpuyat. So, yung disiplina, nandoon yun. At saka yung teamwork. Oo. Yung teamwork kasi ay... Yan ang pinaka-importante. Oo. Yung paano yung team, paano mo pagtiwalaan yung Ayan, katim mo, oo, di ba? oo. Yung sportsmanship naman, ay paano mo naman Tanggapin ang pagkatalo. respetuhin yung kalaban mo. Correct. Di ba Oo. gano'n? Paano mo respetuhin din yung kalaban mo? Paano mo tanggapin yung paano pagkatalo? din tumanggap ng pagkatalo? Correct, oo. Di ba? So, maraming nakapaloob dyan sa sports eh. At masaya, may napapanood ang ating mga kababayan. Nang So, libre, sabi ka ni Sir oh. Carlo. Nang libre, Oo. Sabi mo nga nung iyong message nun eh. Sa bawat serve, sa bawat bawat spike, Oo. ito yung sumisimbolo na inyong disiplina, Disiplina. determinasyon, at Oo. teamwork.
Tama. Yan, Pinost mo yan kumita ang Meta dyan sa'yo. Ganyan na ganyan no? Marami yata nag-like at saka nag-comment ko. Oo. Pero Gov, sabi nga kanina ni Ferdy, naglalaro ka rin? Nung kabataan mo? Basketball? Basketball, tennis. Okay. Oo. Na medyo nabalda lang yung balikat ko nung parang pagpalo ko na parang nabanat yung ugat. Sa basketball yan, Gov? Yung lamad. Lamad, parang ganun. Kaya medyo sumasakit tong balikat. Pero doon ako tumigil ng tennis. Okay. Pang-mayamang laro yan. Hindi naman. Mabilis siyang Reflexes. pawisan. Hindi naman ko pang mayaman. Kasi baka di yung sinasabi dun sa raketa kasi. Yung raketa, may mga murang raketa din naman. May mga pang mga beginners at saka. May mga... Mayroong mga raketa sa tubis dyan dito sa Town Mall ng dyan marami dyan. Original lang mga kanila dyan nakita ko pati bola may mga spalding ako nakikita dyan sa tubis ang mga sports Pumapasok rin ba ron? Ha? Pumapasok ka rin doon? Ay, namimili rin ako doon Pagka pamisa-misa lang naman pagka may gusto akong bilhin, pasok din ako doon. Maganda rin nasusuportahan natin yung mga local business natin dito. At Minsan saka, kasi may nagre-request ng mga kabataan kailangan ng bola, di ba pasok ako doon, bibili ako ng bola. Kaya mismo bumibili personal. At saka maganda yung kasi yung quality ng bola doon. Kaya doon ako bumibili. Kaya yun, binibigay ko sa mga bata. Tuwan-tuwa naman yung mga bata. pero in fairness, ang Occidental Mindoro sa mga laban, Mimaropa Region, yung mga labaw natin, ang tawag natin dito, yung mga palarong nakakasali ang mga taga-Occidental Mindoro hanggang sa level ng national. Palarong Alam mo, pambansa. Helen, yung isang tao natin dito sa PDRRMO, siya ay lumaban hanggang sa ibang bansa sa athletics, running. Panahon ni Lydia de Vega. Panahon Lydia. Si Ligaya, Elgar, kung nasa taga PDR. Ligaya? Nandito sa baba. Nandito siya ngayon. Nandito. Siya ay naglaro hanggang sa ibang bansa sa athletics. At napakarami, maraming nakakaabot na hanggang doon sa level ng national. Anong malay natin, yung ating mga players ng basketball, even volleyball, baka may mga talent scout na nandyan ngayon at tumitingin, Dahil dito sa mga palaro na ginagawa at sinusubaybayan na rin, ano ba kaya susunod kang gagawin palaro ni Go? Ngayon, may mga nagsusubaybay dito. Miski sa basketball, kaya ibang pagkatapos ng tournament natin, yung developmental age natin na palaro, kuwan yun, maraming nakuhang players na ginawang scholar sa mga universities. Okay. Varsitarian sila. Naging varsitarian sila. Ang galing scholar sila. So, ibig naglalaro sila, libre yung kanilang pag-aaral, di ba? Ganda rin. At at the same time, may nakapag-develop tayo ng mga players natin talaga dito. Gov, isa sa inyong panuntunan sa paglilingkod ay mabuksan na rin itong turismo sa Occidental Mindoro. And even yung mga dayuhan ng mga investors. Kamakailan ay binisita ang ating lalawigan ng South Koreans, mga taga South Korea na Amotech yata ito, sa Amotech, na kung saan ay ang isa sa kanilang pinakita ron kung paano maging malinis, Helen, yung tubig para magamit ng ating mga kababayan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Nahirapan lang kami na magbigkas ng pangalan. Mga Koreano. Grabe. Mahirap. Pati ako nahirapan. Kasi siyempre, mga Koreanong pangalan. Ito Gob, yung isang pangalan Director Byung Gyon. Yun. Ang hirap basahin. Ang isa sa kanang pinusan dito, Gob, ay yung sabi nga, yung bahagi ng patuloy ng pag-usap natin ng ating provincial government sa mga dayuhang maging katuwang para sa pag-unlad ng ating lalawigan. Yung bang, nakahanda na ba yung ating lalawigan sa pagtanggap ng ganito mga foreign investors? Balik muna tayo sa usaping turismo. Yes, sa kasalukuyan kasi, Bro Ferdy, ay nasa re-engineering tayo ng structure natin sa Kapitolyo. So sa re-engineering natin, talagang inaakma na natin sa kasalukuyang panahon yung structure natin. Kasi yung structure natin, matagal ng panahon yung structure natin yan. So inaakma natin. At sinasabi nga doon sa vision natin, ina-upgrade na ang backbone ng natin, di ba? Yung mga Economy. goals natin ay backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Yes. Kaya sabi ko, kung department ng agriculture, dapat ang isang maging department din ay ang tourism.
So, sa re-engineering, isa siguro, isang opisina, yung opisinang yan ang sinasama namin na maging isang department na talagang tututok sa usaping turismo ng buong lalawigan. Agritourism. Agritourism. Pero tourism ko yan, department. Oo. Yeah. Kasi yung agriculture natin, meron tayo, di ba? Not only agritourism kasi marami tayong mga sa kabundukang sa turismo. Correct. Di ba? Mayroon sa dagat, mayroon din sa patag. Sa patag, yan na papasok yung sa agritourismo, di ba? Sa fisheries natin, sa agriculture. Sa dagat, mayroon din tayo. Mga Apo Reef na yan, di ba? Ang Pandan Island, yung mga pandagat natin. At saka yung ating mga fish sanctuary. Kasi tourist diving site din yan eh. Maraming isda yan. Tapos yung kabundukan naman natin, ay andyan yung mga IPs natin, yung community ng IPs. Andyan din yung ating mga falls. At marami. At andyan yung mga iba't ibang hugis ng mga bundok natin. Dyan, mga Angels Mountain. Angels ba? Angel na, hindi na devil. Angels Mountain. Angels Mountain, hindi na Devil's Mountain. So, ibig sabihin, lahat ng kuwan natin, from bundok, kapatagan hanggang karagatan, andyan yung mga turismo natin. Lahat ng aspeto. So, ibig sabihin, kailangan natin ng isang departamento, hindi isang division lang na kukunti ang tao para tumutok. Ngayon, tapos na natin yung ating provincial tourism master plan. Tapos, tinulungan din natin ang bawat bayan, yung mga bayan na wala, pang yung tourism development plan nila sa bawat bayan. Tinulungan natin. Kaya lahat, mayroon na yan. Kaya nabuo natin yung provincial tourism master plan natin. So, nandun na yung mga proposals, paano i-develop natin. Nakakuha na yun eh. At inclusive ang pagtingin doon sa development ng tourism natin. Na pag de-develop mo ito, paano kikita rin yung community. Oo. Kung kailangan nilang pagkain, dapat ang bibili mo doon yung mga gulay-gulay at mga alagang livestock doon ng mga taga-ron din. Kung kailangan mo magpalaba ng mga damit, ang maglalaba, hindi yung mga taga-ron din. So, ibig sabihin, inclusive, pag dami ng tao, may kita rin yung mga mamamayan. Tapos, tinitingnan din doon ay yung kahandaan ng community sa pagpasok ng mga tourist, di ba? Baka mabulaga sila, di ba? Tapos paano natin sila talagang susunod sila sa mga policies natin kasi may mga basurang dala-dala yan. Correct. So mga ganon. Baka kung hindi natin ma-regulate, paano yung prostitution dyan. So, ibig sabihin, lahat pinag-aralan yun eh. So, kailangan natin ng isang departamentong tututok dyan. Tututok na lang dyan, i-implement ng unti-unti at mapunduhan din ng provincial government yung mga development infrastructure para sa turismo. Halimbawa, turismo, lubak-lubak naman. So, kailangan mapasimento yun para mas marami lalong pupunta doon. Mga ganun ba? So, kailangan mo na ilang parang welcome cottage doon para sa mga guests, di ba? So, kailangan nandun naman sa mga proposals yun. Hindi lang natin mabigla mapunduhan lahat yun. So, kailangan natin mag-prioritize based on doon sa available na pondo na pwede natin gamitin. Taon-taon yun, taon-taon. Kasama rin dito to Gob ang mga tricycle drivers dahil yung ating mga turista ay dyan sasakay. Oo. At ino-orient sila dyan. Ino-orient sila. Yung mga partners natin sa mga service providers, kumbaga, mga service providers natin, pagdating nila dito, mag-hotel yan. So kasama sa service providers, lahat ng may-ari ng hotel. Ito kamakailan lang, nagkaroon ng training. 101. Hotel Operations 101 paano training. mag-manage sa isang hotel, paano yung guest, paano mag-handle ng mga guest na darating. So, doon yun eh. Ibig sabihin ay isa yan sa service provider natin yan sa hotel. Restaurant, lahat ng may-ari ng restaurant. Yung mga transport, tricycle, at saka yung mga toda, at saka itong mga van. So, yung mga ganun, may-ari ng mga bangka, di ba? So, yan, lahat. Kasama rin naman lahat doon. Kaya talaga, kailangan natin talaga ng isang departamento sa Kapitolyo na nahahawak talaga paano mas lalong paunlarin ang turismo. Kasi given na, nandyan na yung tourism master plan natin. Yun lang mag-implement at mag-handle nun, paano siya i-implement yung mga nagawa na natin. Andun na, may ang kinuha nga natin na consultant dyan yung Blue Water.
sila yung katulong natin. Nung ako'y mayor, yun din yung nag-develop at gumawa ng tourism development plan ng Sablayan. Maganda kasi ito, kita mo natin, Helen, i-compare mo halimbawa yung Occidental Mindoro sa lalawigan ng Palawan. Palawan walang taniman dyan, hindi agrikultural. Paano sila kumikita? Sa turismo. Ay, Occidental Mindoro, agricultural, at marami mga magagandang lugar na hindi pa masyadong nade-develop. Oo. Kaya yan ang isa sa dapating matutukan. Kasi pag na-develop nila yan, lahat magkakaroon ng chain reaction, lahat makikinabang. Oo. Kaya nga nasa vision naman natin yan na ang backbone na economy natin is agriculture and tourism. Pero ang nakikita ko lang sa structure ng capital ay agriculture. So yung tourism parang under pa ng division lang siya, nakukunti ang tao. So kailangan ka ako ng isang departamento dito na talagang tututok sa lahat ng usaping turismo, development ng turismo, lahat. Paano yung mga training na yan, paano i-train natin tong ating mga service providers para pagdating ng mga guest, ay talagang i-appreciate nila ang Mindoro. Babalik-balikan nila Mindoro. At pag-uusapan. So, mag-create gob ng Department of Tourism. Department of Tourism sa Kapitolyo. Yan yung isa. Kung dati, ang nadagdag nating department ay yung sa HR, Human Resource Management Department. Dati division yan Kasi division lang. Kasi 3,000 yung ating mga empleyado Tapos isang division, kukunting tao, bilang sa daliri yung nagmamanage. Paano mo manage yan? Pero ng isang departamento ngayon, nakita naman na talagang may tumututok ngayon. Lahat, pati sa welfare ng ating mga empleyado. Maliwanag na naka-insured yung ating mga empleyado. May nangyari na aksidente. Akala mo na-claim ng pamilya, 2 million plus. Wow. Kasi naka-insured. Ngayon, ang isinasuggest ko, lahat ng non-permanent, insured na rin. Insured din. Kahit yung group insurance lang. Para kahit pa paano, hindi na namumroblema. Yung pamilya, yung Kapitolyo, dahil empleyado natin yan, kahit pa paano tutulungan natin yan. Pero kung insured sila, di ba? Lalo kung baka nasa serbisyo sila. Correct. Diba? Ay kailangan matulungan natin. Kaya ganun. Ibig sabihin, yung department ay isa yan sa pinopropose natin maging department yung tourism. Nakalive kasi tayo hanggang Maburaw. Live tayo hanggang doon. Maabot pa tayo doon. Lampas pa tayo. Lampas pa. Parang buong mundo. Buong mundo. Kasi nakagbilang tayo. Buong mundo pala tayo. Parang yung kausap mong katutubo. Rinig po kami doon. Lampas pa. Lampas pa. Gob, balikan ko itong mga South Korean, Nung kasing punta ako ng Korea, maalala ko kasi, punta kami dyan sa GGGI. Yung GGGI kasi, yung Green Global Growth Institute, ito yung isang institusyon ng UN na doon inilalagay yung climate change fund nila. Kaya green. Yung climate change fund nila ay doon nakalodge at sila yung tumutulong sa iba't ibang bansa. Okay. So, nag-submit tayo ng proposal. Nagsumulat ako, nag-due diligence lang sila. Kung totoo nga bang province of Occidental Mindoro yung sumulat sa kanila, pumunta rito at talagang diniscuss namin yung ilang mga proposals doon. So, isa nga doon ay yung sa fertilizer, di ba, na organic. Ikalawa ay yung sa tubig nga, na during baha, ay ilagay mo lang yung mga maduming tubig niyan doon sa lalagyan nilang yon. Paglabas, malinis na. Ready na for drinking yung tubig, mga ganyan. Pangatlong kuan ay yung sa solar power. Kasi nung sumulat ako dyan, during nung nagkaka-problema tayo sa kuryente. Na ngayon, mayroon silang proposal na kung mayroon kang inland water, halimbawa lake, lalagyan nila ng floating solar power. Floating. Kung wala naman, sila nagpo-propose hanggang bibigyan nila to na grant na hanggang 10 megawatts hanggang 5 na 10 megawatts kung 50 labis na yan sa amin. Labis na yan sa amin. Libre naman ibibigay. So isa yan sa mga proposal natin. So tapos yung isa naman, yung mga farm to market roads na talagang makikita nila na lubak-lubak yung kalsada, na wala naman tayong ganong kalaking pera para pasemento lahat yan at ipa-espalto, ay mayroon silang inihahalo
na parang chemical yan doon sa lupa na parang semento yung lupa pag na Ganun katigas. ganun katigas. Ganun lang daw pala yung ginagawa na nila doon sa kanila. Kaya yun, so dalawa pa lang yung unang punta nila dito, yung sa fertilizer. Yung sabi ko sa fertilizer ay isasalang ngayon sa demo. Pero pag dumating na yun, ipamimigay na rin natin sa farmers yun. Tapos yung ikalawa ay yung sa tubig nga. Yung mahalaga yan eh. Pero yung pagbalik nila, ang pag-uusapan naman ay yung solar at saka yung sa karsada. So babalik tuloy-tuloy ulit sila. na yun. Babalik ulit sila. Oo. Nakaka-amaze, no? Oo. Pero alam mo kung saan ako mas na-amaze, First, Saan? wag lang makinig si Gob. Saan? Alam mo, ang edge talaga natin sa governor na marunong gumawa ng mga proposals ay dito sa atin Parang nalaala ko, Gob yung mga ganyang natutunan nyo, ewan ko lang ha, pero yung parang nagiging tunog bikaryato ka na naman. Kasi yung mga proposal, pero allow me to say this, hindi lahat ng mga chief executive, Ferdy, marunong gumawa ng mga proposal. Pero narinig natin si Gov talaga mismo, no, yung gumagawa ng sulat, gumagawa ng proposals. Sinulatan Yung iba, natin. Tapos may proposal na ginawa para submit doon. Oo. At yun, So At yun yung mahalaga. Kaya nagpunta rito para tiyakin nga talaga. na promise yung presidente doon. Kasi baka Oo. ayaw lang. Baka scam gano'n. Oo. Baka scam, ano. So, ang Due galing. diligence lang. Oo. Talagang dumalaw lang talaga. Dumalaw. At saka tuloy pag-usapan na yung ilan sa mga proposals natin. At kasama na doon yung mga ilang potential na supplier nila na So, may doon sa linaw na. mga kailangan natin. Yeah. So may linaw-linaw na yan, Go. May linaw-linaw Dahil na pumunta to. na, Oo. di ba? Nag-ocular inspection na, nakausap na Nakakuha kayo. tayo ng update yan Oo. mga 2 months. Okay. At sila ay bumisita na rin sa ating demo farm. Demo farm. Oo. Pinunta nila. Eksakto kasi nung punta kami sa demo farm, ay wala nang standing crops na pwede sila makita kasi nag-anihan na. So, katatapos lang last week. So, makita naman nila talagang tapos na yung, wala na nga yung solar power natin doon na water pump nung kasi wala na rin mga patutubigan, so tinanggal din. Parang doon na talaga patungo, Father, Gob, yung natin, yung ating Ano ba pagsasaka. talaga, Helen? Kaya, Oo nga Oo, iba-ibang tingin ko kay Gob parang doon na talaga yung direction natin, yung Tuloy-tuloy na. Oo, yung mga solar Oo. na, mga ganyan talagang high-tech na. Ito nga, sa ngayon, nagpo-propose din tayo ng full electric vehicle. Ito, hindi mo na kailangan ng fuel. Electric. Mayroon na yung full electric vehicle Kahit truck, mayroon na Kahit, sabi ko, uunahin ko, ambulansya. So, isinama na natin sa EIP natin yan. Baka next year, baka mayroon pagka na-approvean yung budget, sinama ko sa proposal, na kahit yung mga hospital man lang, magkaroon ng full electric vehicle. Di kuryente na. Di kuryente na. Hindi na yan ang pinakamalaking Pag di kuryente ginagastusan kasi, kailangan din natin ng tinatawag na charging station. Correct, oo. Charging Oo. station. So, kung bibili man ng Kapitolyo, doon na tayo patungo ito ay Long term. Long term na pagtingin. Hindi, kung the worst scenario kasi yung tinitignan ko na. Kung nagpatuloy ito, alam ko kaya buwaba ang presyo dahil nabawas yung lahat ng taxes. Di ba? Yun lang, Naibawas oo. yung excise tax, Oo. yung VAT, yung IVAT, lahat ng mga taxes na ipinataw dyan sa oil na yan, sa fuel, tinanggal na ng government natin. So, buwaba. Dahil tinanggal na yung mga patong ng mga taxes Ngayon, kung tumaas man, tataas na rin ulit yan. Kasi wala nang ibabawas tayo. Di ba? Nabawas na Kung lumala nga at itong dalawang nag-uusap ay hindi magkasundo, ay pag natapos yung kanilang pansamantalang ceasefire, at ay magbatuhan na naman sila ng mga missile, parang binabato lang ay maapektuhan pa rin ulit tayo. So, ako, in preparation lang naman, maganda maisama na sa annual investment plan for next year. So nakasama na sa AIP yan, Go? Kasi kung buhay at buhay ang pinag-uusapan sa hospital, at meron kang ambulansya, wala ka naman magamit na fuel, Correct. hindi rin tatakbo. So kahit pa paano, yung electric vehicle, yan kasi, kahit walang kuryente, mayroon ka namang solar. Solar, Di ba? So, pwede ka pa rin mag-charge. Kasi may battery na charge yung solar, na yung battery pwede doon mag-charge. So magandang Helen yan sa mga tricycle. Imbis na gagamit ka ng mga fuel, mga langis, ay kuryente na. Yung pagka tayo papunta na doon sa green talaga, Oo. go green na tayo,
Ay, pati tricycle, alam ko may ganyang tricycle na electric na. Sa ibang lugar, Ginagamit na eh. yung government ang nagpo-provide ng mga parang sige, bibili, Parang bibigay loan. sa mga toda, Oo. parang bayaran nila ng unti-unti, Uhulugan nila. gano'n lang. Unti-unti lang hanggang kanila na gano'n lang. Maganda Pero dyan na- puro green na, wala ng fuel. Oo. Eco-friendly pa yan. Eco-friendly na siya. Oo. Oo. Mayroong mga ganun na sa mga ibang probinsya. Kaya sabi ko, kung may kakayanan din naman tayo, why not na gawin din natin. Pero magsusubok muna kami dito sa ambulansya. Trial Oo, muna. oo, Ang Oo. hospital kasi ang priority pa rin natin. Pagka dumating yung worst scenario, Oo. ay pwede pa rin natin takbo at ihabol yung buhay ng kababayan natin na mabuhay siya. Dapat lang may mga charging stations sa mga dadaanan. Na hindi naman may distance. Pag na full charge mo siya, alam na kagad kung ilan yung distance kilometers. Kaya Yung itatagal ng kuryente. pagdating mo doon ka naman magsasaksak lang ulit. Sa bagay kung may solar naman eh. Oo. Hindi na kailangan ng charge sigot, may solar naman. Baka yung charging station lang yung solar. Mhm. Kung pwede, kung dalawang battery mo, yung isa iwan mo doon habang charge, biyahe ka. Das balikan na Tapos lang. pagka Pagbalik. ito ay low bat naman, ipalit mo lang doon, charge, yung isa naman ang kinabit mo, takbo ka. Parang ganon. Parang may reserva Parang may siya. reserve siya. Magiging iba na talaga ang buhay at ikot ng mundo. Ano? Kumakaway at humehelo sa iyo, Governor. Regards kay Habibi, Governor Edgar Jano. Ba't Habibi, Habibi, po? Si kumusta? Ati Fat Patrimonio. Oo. Ba't Habibi, Gov? Habibi. Alam mo, nung pumunta kami sa, ano ba may meaning ng Habibi? Habibi. Kaibigan. Salitang ko yan Arabo yan Oo. Arabic na. Yung travel nyo with, Andun, alam sa ko Holy na, Land sa doon. Holy Land Sa Holy tour. Land. Kasama si Kuya Willie Enriquez. Oh, my love, my darling. Ang meaning ng Habibi. Kasi kasama ang My kanilang love. mga darling. Oh, my love nga pala, my love. Habibi. Pag sinabi yung Habibi. Okay. My love. Ayun pala yung Ayun. salitang Arabo, pagka may love. O sa mga Habibi ni Governor, kaway-kaway na lang po sa inyo, ha? O, ayan. Ay, gandang tanghali raw, sabi ni Jenny Data at good afternoon, sabi ni Irene Borsena Ladringan. Saan station ito? Care FM. Okay. Ayun. Wala na, lampas na tayo sa Oo. oras, no? Okay, mag-agad nakikinig sa atin, hindi lang ako sa Mundo, kundi buong mundo. Buong mundo pala, buong mundo. Ano ba- Buong mundo nga pala. Anong Buong mensahe mundo. mo ngayon? Hindi, ang sa atin ay, halimbawa, yung sa crisis ngayon, ang pinag-uusapan kasi namin lately ay yung, siyempre, yung service continuity plan. Mhm. Halimbawa, kung yellow tayo ngayon, ito yung plan. Pagka orange tayo, ito yung plan. Yeah. Pagka red tayo, ito yung plan. So, kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. So, yun yung pinaayos natin. Kaya kung makikita mo ay kumpleto ng bawat bayan din yan. Ngayon, ay yung LGSF natin, yung Local Government Support Fund, na ibigay na yung 77 million para sa bigas. So, inaayos lang natin ngayon paano yung distribution yan. So, ang naging basihan natin dyan, yung CBMS. Yung CBMS, ito yung Community-Based Management System na survey nung, ang latest nating data, alam ko 2020 to pa. So, mayroon doong poor at near poor. Sa poor ay 25,000 ang meron, mahigit 25,000. Kung kasama yung near poor ay 42,000 maganyan. Ang bibigyan lang natin sa computation ay mga 35,000. So, kung poor lang bibigyan, 25, kulang naman ng 10,000. So, kukuha dun sa Near poor. Oo. Ito naman ay libre na to na ibibigay parang every 2 months for 6 months. Pero ang alam ko, dito ito isusuporta sa lean season. Parang tag-ulanan. Tag-ulan, lean yan. season yan. Tagkiriwi. Pagkiriwi. So, yun. Yan naman ay buong Occidental Mindoro bibigyan natin. Pero ang bawat bayan, sa LGSF nila, binigyan din ng ganyan na bigas. Kaya sabi ko, pati ata alam ko parang pati barangay. Pero kung doon nila gagastusin yung 200,000 nila, pero depende kung saan, kung ano yung guidelines. May mga guidelines sa ilalabas ng DILG. So, yun. Kailan cross-match lang yung mga data namin ng munisipyo, ng probinsya.
Kasi baka yung iba nagdudubli-dubli, yung iba wala. Parang ganon. Pero dapat mayroong basihan. Hindi yung kakilala ni coordinator na ganito, Yes. kakilala ni kapitan o kakilala ni mayor, ni Oo. governor, hindi ganon. Validated ito. Kailangan ay may data. Alam mo, kung yung data ng CBMS data. Kasi kita mo talaga doon yung poor. May kinakategorize sila doon poor at saka near poor. So, yun ang kukunin natin. Ibabalidate lang natin sa per barangay kung yung iba buhay pa ba, baka patay na. Siyempre, 2022 data yan eh. So, titingnan lang daw. Pagka nabalidate mo ng barangay na buhay lahat, di kasama sila. Pero kung wala na, ay di kahit pa paano, doon sa pamilya, yun pa rin yun eh. Baka siya lang kasi head of family nandoon, namatay, eh di yung pamilya nandoon pa rin naman. Oo. Baka bilang pa rin, di ba? Ganun. Ayun. Pag-usapan pa rin natin yan, ha? Maganda to. LGSF, ba't ngayon lang natin to naging topic? Pero yan nyo po, na yung pong mga nagtatanong tungkol po dyan, ay i-discuss pa rin po Pero natin. iba yan yung doon sa P20, ha? Oo, yun. iba ito. Oo. Oo. Parang ayuda pa rin ito eh. Aha. Pero ito yung... Ito yung sa probinsya ito eh. P20 sa DA ito. National. National. Sa national government. Oo. yan. Yung ito naman, local government support fund. Ang mga bayan at saka ang probinsya ay mayroong natatanggap na local government support fund. Pero yan, depende yan sa proposal mo. Kung minsan hindi rin na-approvean, hindi na i-download. Pero ngayon, nagda-download sila. So ngayon, 77 million po yan. 77 million, saka pa 77 million naman sa infra. So, kinuha ko yung 77 million sa rice. Para Sa rice na ilalagay. rice, Okay. yan, rice. So, na-download na yan. At inaayos na ngayon, ang alam ko ay magpapatawag na ng Zoom meeting sa lahat ng mga mayors para sa gayon ay makatulong sa distribution pagdating doon sa kanilang mga bayan. Ibibili ito sa NFA. Ang kakontrat ka MOA namin para sa rice ay NFA. Oo. Doon, kumaga, binigyan ng government, bibili tayo doon sa NFA, di ba? Para ma-distribute na yung at saka maubos na rin yung laman ng NFA. Sapat kaya Pag yung nag-anihan kasi, nandun pa rin yung mga palay nila. Oo. Yeah. Kaya walang mapaglagyan. Kaya wala Oo. mapaglagyan. Correct. So, wala silang stock buying sila. So, yun. Malaking tulong ito kasi alam mo yung crisis. Bahagi ng sa crisis to eh. Mayroong mga ayuda sa TODA. Eh, may mga EPAL lang talaga pero ng national government ako Correct, hindi ako correct. nakikialam dyan eh. Correct. Marami dyan na galing kay Poncio Pilato. Eh kako, national yan, government oo. yan. Yes. Mga TODA, mga... Ngayon, tumawag nga ang LTFRB kung mayroong dyan na yung mga truck drivers. Truck drivers, bibigyan din ng ayuda. May binigay yung pangalan sa akin pero kulang pa sila. Baka may mga truck drivers na hindi na pasama doon sa listahan. Ay magpako lang sila na kung talaga sila yung truck driver, di ba? LTFRB naman yung tumawag sa akin. May mga ayuda din. Sa mga jeep, di ba? Sana kasama. So ano gagawin, Gov? Halimbawa nakikinig ngayon, truck drivers, paano sila mare-register? Pupunta po saan? Ay bibigay ko sa iyo yung listahan. Ayan. Titingnan natin kung nandito yung pangalan nila, di ba? Kapag Pagka wala, hindi na sila pwedeng humabol, Gov. Ay hinihingi pa nga sa akin yung Hinihingi. data. Ay, maganda siguro may panawagan din natin. Sinasabi nga kasi Opo. ni LTFRB ng region ni RD na sayang naman kung hindi sila mapasama. Kasi ito lang yung available naming data. Baka mayroon kayong available na data dyan sa Kapitolyo, i-cross match at yung hindi mapasama, hindi isama natin. At Yun. may slot pa sila parang ganun. Buti ang mga paano kaya tricycle. nila malalaman kung sila'y kasama o hindi? Eh, nandito nga sa listahan. Okay. Kaya sa akin yung listahan. Yun. Buti ang mga... Isasend ko rin sa'yo. Ngayon, kung sakaling wala dyan, okay, maganda may panawagan natin Kaya dahil nga. baka iba hindi alam yan na kung sakaling makipag-ugnayan sa provincial government o kaya kay EA John kung dito sa ano. Punta dito sa office ng... Sa LTO, di ba? Kundi naman ang kanya. ng LTFRB. Oo. Pwede rin. Oo. Ayun. Magandang balita yan, ano? Marami yan, halos sa puro ayuda. Ba? Okay, Helen, at sinusundo na yata ni AC Go, ba't napakarami naghihintay sa kanya ngayon? Oo. Okay, Go. Oo, maraming salamat at magandang tanghali sa lahat at akyat muna ako at may mga naghihintay doon sa opisina
Dito ako nagdiretso sa radyo. Oo din. nga, oo. Thank you, Gov. Salamat at magandang tanghali sa lahat. Okay. At sa ngalan po ni Governor Edgar Jano, no, at lahat po ng mga department heads ng ating pong lalawigan, nagpapaalam na po kami sa inyo. At ako po ang inyong lingkod, Helen Pilaro de Guzman. Sa ngalan po ng ating PIO online radio at ng ating mga radio partners, ako po naman si Perdi Data, nag-iwan po ng isang magandang hapon. Maraming salamat sa ginawa pagsubaybay. At tulad ng dati sigaw natin sa buong mundo, nagtapoy ganadong Mindoreño. Serbisyong ganado, ganado na ang mas gaganahan pa. Magandang hapon na po.